Patuloy ang pakikibaka ng mga taga-suporta ni Maymay sa kanilang pagtatanong sa kay Sir Rock Santos at saka sa Star Pop Philippines kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin sa tawag dito Spotify playlisting ang kanta ni Maymay na Autodedma. Ang sabi ni My Dreamers, and I quote, Sir Rock Santos, your other artist is not what Maymay need or even what any of us asked for. What we and Maymay's artistry need for 4 days now is an action and explanation why her solo version was not pitched for Spotify playlisting. Kamakailan kasi ay nag-post itong si Rock Santos at saka si Star Pop Philippines kay Bel Mariano na kinanta ang Autodedma, Vibing Along. Parang nag-lip-sync po ng kantang Autodedma sa kanyang TikTok. And this action ni Bel Mariano ay talagang gumawa ng ingay kasi nga po, look din, sabi ni My Dreamers, your song is still not included at Spotify New Music Friday playlist and no one from your music label is giving an explanation until now. Kaya Maymay Entrata, 4 na araw na daw itong walang ginawang aksyon at walang ginawang explanation si Star Pop Philippines. Kaya hinashtag niya ngayon si Maymay Entrata. Kasi nga po hindi sila masaya sa nangyaring hanggang ngayon 4 na araw na ay wala pa rin sa pitching ng Spotify playlist ang kanta ni Maymay, both collaboration with Jung Woosuk at ang solo version ni Maymay ng Autodedma. Ang ginawa ng Star Pop Philippines ay talagang ipinost nila ng literal itong si Bel Mariano para daw mapag-usapan mga kaibigan ang kanyang paparating na malaking proyekto. Diba? Kasi nga may gagawin siyang album mga guys and meron siyang gagawing malaking konsyerto dahil andyan ay ipinost nila itong si Bel Mariano singing Maymay's song Autodedma. Ang sabi ng mga nagkomento sa aking post na yan, matagal nang ginagamit si Maymay. Yan ang maliwanag na sinasabing sabit. Walang sariling identity. Sikat kasi si Maymay. At tinawanan ni Nancy Mortera ang isang Bel Mariano about this one. XC Lovely ang sabi, ewan ko na lang, gamitan nyo lang si Maymay sa kung anong project na palabas nyo. Yan ay palalabasin nyo daw. Para sabihin ng mga fans na ay close pala silang dalawa. How many times na pangalan ni Maymay gamit nila? Si Exy hindi nagtungpa, gamitin lang, hindi na kami bulag, hindi na kami bingi. Kitang-kita na namin kung anong nangyayari. Yan ang sabi ni Exy. Just mga kaibigan, sabi pa ng isa, bakit masama ba? Pinagbawalan ba ni Maymay si Bel na pakinggan or kantahin ang Autodedma? Sa totoo lang, para yan sa inyong mga bashers ang kanta ni Maymay na Autodedma. Sabi naman ni Eleazar, XC, sagutan sila, Eleazar, nag-react ka agad, tinamaan ka, yun ang sabi nila. Kasi nga po, pagkatapos na makita itong TikTok post ni Bel Mariano having TikTok at ipinost sa Twitter, pinost ni Rock Santos, talagang kaagad-agad naisip nila ay gagamitin na naman nila si Maymay kasi nga may gagawin silang malaking proyekto kay Bel Mariano. So sabi nila, hanggang kailan nila gagamitin si Maymay Entrata? Gayong, hindi nga nila ma-pitch ang kanta ni Maymay sa Spotify playlists. 58 minutes ago, sabi ni My Dreamers, Team Maymay Entrata,
tinatawagan ko kayo. We are grateful to anyone who likes and promotes my song. Thank you, Belle. But we still have unresolved issue here that foremost needs acknowledgement, accountability, and action. Please do not use your other artists as cover-up. Yan ang sabi ni My Dreamers. Ayun, 58 minutes po yan ang sinabi niya. Kasi ayan po, dahilan sa nakita nilang TikTok na ito, parang lalo pat may sakit pa sa puso nila na hindi nga ma-pitch itong Autodedma sa Spotify list at kahit anong search nila ay hindi nila makita. Kaya hayun, nagkaroon sila ng kuro-kuro na gagamitin na naman nila si Maymay para sa isang malaking proyekto ng kaibigan nitong si Belle Mariano. Ayan, sabi ni Maymay Dreamers, okay lang naman kahit na sinong artista pwedeng kumanta at pwedeng gumamit ng Autodedma. Pero sana lang ay gawin nyo muna yung Spotify playlist ng Autodedma para makilala ito ng mga casual listeners ng Spotify at nang magkaroon sila ng interest at makilala nila ang kantang Autodedma ni Maymay Entrata na meron palang ganong i-release ang Star Pop Philippines. O diba, nag-post sila 2.5 million views na ang kay KD Lex na na-post nila sa Spotify. Kasi nga po na-pitch at nagkaroon na ito nasa playlist na ito ng Spotify ng New Music Friday. Pero syempre, kulelat ang kay Maymay kasi nga wala po sa New Music Friday na kung saan May 12 pa lang ay na-release ng kanta. And now it is May 16, until now ay wala pa rin daw ito sa playlist ng Spotify. Kaya hayern. Okay, tapos ayan. Grabe talaga. They're doing it on purpose. Mang-trigger, mang-inis ng mang-inis. Walang i-engage doon sa post about other artists. Feeling nila, ginagawa nila ng pabor ang bata pagkatapos nilang isabotahe. Ayan, mainit na ang ulo ni Rose. Tanggalin nyo, mga retweet nyo doon. Huwag daw kayong mag-tweet, huwag daw kayong mag-retweet. Block ko na ulit sila, sabi ni Nonay. O, diba? Ayan, sana naman mali yung mga hinala ng ibang mga flyers, mga hinala ng dreamers at ng shippers dahilan sa kawawa naman si Maymay kung totoo ngang nangyayari yan. Maymay Entrata, makahalata ka naman sana. Hindi pwedeng laging ganyan. Syempre, sa bait ni Maymay Entrata, hindi ko alam kung may gagawin siya dyan. Pero yes, wala na tayong magagawa kasi na-release na nila yan, na-post na nila sa social media and nakikita na ng mga taong bayan. Ang sa atin na lang, it's up to us kung hanggang kailan natin na-embrace ang ganyang klaseng TikTok. Kung syempre, one of my fault is putting this sa aking vlog. Pero my intention was that they are friends and they were walang they are friends. Hanggang ngayon ay friends pa rin sila. It's just that nabahiran lang ito ngayon dahilan sa may mga maliit na issues na lumalabas kung kaya ay napag-uusapan ang ganitong klaseng usapin na nandoon sa mga isipan ng family ni Maymay Entrata. So sana ay walang ganon, o diba? May nabasa akong may concert daw siya, kaya alam mo na. Oo, nabasa ko din yan, guys. May teleserye, may movie, may album, and then here comes the concert. Di ba nag-concert siya last year? And so this is going to be her second concert and with her second album maybe. Di ba? Rosie Edge, basahin ko lang to guys ha. The audacity naman sir para itagpa si Maymay, pero until now di po kayo nag-explain bakit on purpose niyong di pinitch sa playlisting sa Spotify yung kanta niya. Parang akala mong ginawa niyo pa siya ng pabor by using Belle, diba? Okay, pero wag natin pag-awayan yan, wag na natin pag-usapan ng medyo nasa atin na lang yan lahat kung anong gagawin ng mga puso natin about this sinasabi nilang issue na ginamit na naman ang pangalan ni Maymay to make her concert more sounder. O, diba? So, yes, mga kaibigan, sorry. Yan po muna ang aking update. Alexander Lexter Jewels. I will see you later for more.
cut.